Sa General Bible Study, One God Series of Teaching, Part 9 na po tayo. Okay, Part 9. Ang pag-aaralan po natin sa Part 9 ay Theophanies. Okay, Theophanies. Okay, ano ba itong Theophanies? Theophany, one way that God revealed Himself in the Old Testament and dealt with man on man's level was through the use of theophany. A theophany is a visible manifestation of God, and we usually think of it as temporary in nature. So isang bagay daw ng pagpapakilala po sa Diyos sa Old Testament ay ang pagpapakita niya sa iba't ibang pamamaraan, at yun po yung tinatawag po na theophany. Ito po ay isang pagpapakita ng hindi makitang Diyos. The visible manifestation of the invisible God. At ito po daw po ay temporary in nature. So, iba't iba po ito, temporary in nature. As we have seen, God is invisible to man. To make Himself visible, He manifested Himself in a physical form. Even though no one sees the Spirit of God, one can see a representation of God. So, walang makakakita po sa Diyos. Totoo po yun. Ang dami pong verses sa Biblia. The Spirit of God cannot be seen. Pero kaya niyang ipakita yung kanyang sarili sa isang physical form. Okay? Which represent God. For example, okay, marami po tayo pong example po rito. Sa Genesis 15:1, 15:17, 18:1, 18:1 to 33. God appeared to Abraham in a vision as a smoking furnace and a burning lamp and as a man. So nagpakita ang Diyos kay Abraham sa isang nagbabagang pugon, parang nagbabagang pugon, or a burning lamp. Ito ay nag-aapoy na lampara o bilang isang tao. Okay, nandun po yun sa Genesis chapter 18, 1 to 33. O kaya naman, Genesis 18, 2 to 3, God and two angels appeared in the form of three men. One of those among the three men, Abraham, bowed low to the ground and called him Lord. So tatlong tao, lumapit po kay Abraham. Dalawa na anghel, sabi po doon, pumunta po sa Sodom at Gomorrah. At ang sabi, Abraham bowed low to the ground. Doon sa isa, and Abraham remained standing with the Lord. So sa tatlong manifestation, theophanies, ay isa po doon ay ang Diyos. Genesis 18, 22, 19:1, the two angels. Ito po yon, left to go to Sodom, and the Bible says, and Abraham remained standing with the Lord. Sa number 4, for example, Genesis 28 to 12 to 16, 32, verses 24 to 32, on later occasion, Jacob wrestled with a man and proclaimed, I have seen God face to face, and my life was spared. The Bible also described this appearance as the angel. Nasa Hosea 12:4. Diba? Si Jacob po, nakipag-wrestling po siya sa isang tao, tinapik lang yung kanyang tagiliran na linsag yung kanyang hips, yung kanyang baywang. Okay? Sa Exodus 24, 12 to 18, God appeared to Moses in a cloud of glory and in fire on Mount Sinai. Okay? So nag-appear po ang Diyos kay Moses, cloud of glory and in fire. Okay? Grabe po yung manifestation of God. Sabi po sa Exodus 19, 11 to 19, Deuteronomy 5, 4 to 5, 20 to 17, God manifested Himself in the sight of all Israel through thunder, lightning, thick cloud, a voice of a trumpet, smoke, fire, and earthquakes. So natakot po yung mga Israelita kasi po yung pagpapakita o revelation of God, manifestation of God before the Israelites ay matindi. Nandun po yung glory of God. Nandun yung thunder, lightning, thick cloud, a voice of trumpet, smoke, fire, and earthquakes. Kaya sabi po ng mga Israelita, Moses, ikaw na makipag-usap sa Diyos kasi natatakot kami sa Kanya. Leviticus 9, 23 to 24, 10 to 12, He showed His glory and sent fire,
from His presence in the sight of all Israel. Okay? Okay, ito po yung favorite ko, nagpapakita po ng Diyos. Job 38:1, 42:5, God spoke to Job in the form of a whirlwind. Ano po yung whirlwind? Ipo-ipo. Okay? So yung ipo-ipo, whirlwind o ipo-ipo, ito po ay uri po ng klase po ng hangin. So kung ito po yung mundo, okay, ito po yung mundo, ang hangin ba nakikita? Hindi. Sabi po ng Wikipedia, sabi, the wind is invisible, but you can feel its force. Okay? You can feel its force. Ang sabi po ng John 3:8, John 3:8, okay? Sabi po doon, the wind blows wherever it wishes. You do not know where it comes from or where it is going. It is like that which is born of the Spirit. So ang hangin daw, hindi siya nakikita, pero nararamdaman mo yung kanyang puwersa. Nararamdaman mo kung saan siya papunta at paparoon. Ngunit hindi po siya nakikita. So kung ito yung mundo, nasaan ang hangin? Siyempre, nasa lahat ng dako. Hindi mo makikita ang hangin. Nasa atmosphere natin, nandyan po yung hangin. Katulad po ng Diyos na God is everywhere present. Kaya nga, kapag nandito yung Pilipinas, tayo po ay tumitingala pa rin sa itaas. Kapag napunta yung Pilipinas dito, tumitingala pa rin po tayo. Kapag napunta doon, tumitingala pa rin tayo. Everywhere the Philippines is located, tayo ay tumitingala. Saan man naroon po yung Pilipinas. Okay? So, nasaan yung langit? Nasaan? Kung nandoon. Parang nandoon din sa lahat ng dako. Diba? Kapag sinabi pong heaven, ito po ay isang immediate headquarters of God. Pero ang totoo, parati tayong tumitingala, nandun po yung langit. Tama? Katulad na lang ng hangin, nandun po sa lahat po ng dako, katulad po ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, nagkaroon po, alam niyo po ba kung paano ang whirlwind ay nade-develop? Kapag mainit na mainit, yung east wind at saka west wind nagkakasalubong, ito po ay iikot. Okay? So, umikot. Nakita niyo ba yung hangin? Nakita niyo? Yan o. In the form of a whirlwind. Ipo-ipo. Nakita nyo ngayon yung hangin. Ngayon, bakit nyo nakita yung hangin? Di ba dapat hindi makita po yung hangin? Bakit nyo nakita? Oo nga, nagmanifest siya. Bakit? Ano yung tinangay niya? Alikabok. Alikabok. Nagkaroon ng body yung hangin, nakita nyo lang yung hangin kasi tinangay niya yung mga material things, matter. Nakuha nyo? Nagkatawan yung hangin sa pamamagitan ng mga kung ano yung tinatangay niya. Kaya nyo nakita yung hangin. Ngayon, tatanungin ko kayo, nagkaroon ng whirlwind dito. Humiwalay ba siya sa kabuuan ng hangin? Hindi. Paano mo maiiwalay? So, parang ganito. Yung manifestation of God is never separated from the entirety of God. Hindi never siyang magiging separate sa buong kabuuan po ng Diyos. Kaya lang, nagkakaroon lang ng separation dahil po sa nature. Ito po ay temporary. At iba ang function ng whirlwind sa whirlwind. Iba yung function niya. Ngayon, lumaki yung whirlwind, naging tornado. Naging tornado. So yung hangin ngayon, naging mapanira. Yung hangin. Bagamat temporal po siya, iba naman din yung function niya. Saan nagsiseparate? Sa nature and function. But it will never separate from the entirety of wind. Hindi na, kapag nawala na po yan, it belongs to the whole wind. Nakuha po ninyo? So, manifestation kay Job, God spoke to Job
in the form of a whirlwind. Amen? So ito po yung pinakamalapit kung gusto nating i-illustrate ang pagiging isa ng ating Panginoong Hesukristo sa iisang Diyos. Amen? Ano pa? And others. Isaiah 6, Ezekiel 1:26, 8:1-4, Daniel 72:9, Amos 9:1, and many other appearances of God, but the Bible did not describe in what manner He did so. Bibigyan ko kayo ng example. Si Abraham, si Adam at saka si Eve, nakikipag-usap sila sa Diyos. At ang sabi, and they heard God walking. Okay? Naglalakad po ang Diyos, papalapit po sa kanila. Ngunit hindi po sinabi ng Biblia in what form. Kung ano yung hugis, kung ano yung anyo, hindi po sinabi po ng Biblia. Okay? However, in the New Testament, there is no record of other manifestation of God outside of Jesus Christ. Actually, Jesus Christ was more than a manifestation of God, but that He was God clothed with a real human body, able to feel the pains as we are. So He is more than a manifestation. He is more than a theophany, which is temporary in nature. Okay? Ito hindi naging temporary. Bakit? Kasi, di ba, may verse po tayo na pag-aralan nung naman nakaraan, Isaiah 9:6. Okay, for unto us a child is born, a son is given, and His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napag-aralan natin, for the fullness of Godhead deity dwells bodily in the body of Jesus Christ. Okay, for in Him, in Jesus Christ, dwells the fullness of Godhead bodily. So, hindi po ito basta-basta manifestation, pero He was God clothed with a real human body. But He was never separated from the fullness of God. In fact, the fullness of God dwells in Him. Yung po yung sinabi po ng Biblia. Pagkatapos umakyat sa langit, ang Panginoong Hesus ay napakita siya bilang Diyos sa langit at hindi na bilang tao at taglay niya ang kaluwalhatian ng Ama na nasa langit. Sa Acts 9:1-5, nung si Apostle Paul ay papunta po sa Damascus upang huliin yung mga Kristiyano doon sa Damascus, Syria, at dalhin niya yung mga Kristiyano at ipahagupit sa Jerusalem, nagpakita ang Diyos sa kanya. Sabi ng Acts 9:1-5, as Saul traveled along and was approaching Damascus, a light from heaven suddenly flashed around him. He dropped to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? He asked, who are you, Lord? The voice said, I am Jesus, whom you are persecuting. So the light from heaven spoke and revealed His name as Jesus Christ. And we know that God is light. So ang Diyos, nagpakilala po siya sa anyo po ng light at ang kanyang pangalan ay Hesukristo. Sa Revelations 1:12-18, ito po si Beloved John. Okay? Sumulat po ng Revelation. Then I turned to see who was speaking to me. And when I turned and saw 7 gold lampstands, among the lampstands, there was someone like the Son of Man. He was wearing a long robe with a gold sash around his chest. His head and his hair were white like wool, in fact, as white as snow. His eyes were like flames of fire. His feet were like glowing bronze refined in a furnace, and his voice was like the sound of a raging water. So, stopin ko lang muna po diyan. So, kung i-imaginein mo kung ano yung hitsura ng Panginoong Hesukristo na rito, ibang-iba na sa kanyang pagkatao. Sabi po diyan ay his head and his hair were white like wool. Okay, parang balahibo po ng tupa.
In fact, as white as snow, parang simputi ng niebe. His eyes were like flames of fire. Ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na mga apoy. And his feet were like bronze, glowing bronze, refined in a furnace. So parang bronze daw po ito na dinalisay sa pugon. And his voice was like the sound of raging waters. Ang laki ng kanyang boses. Nakarinig na po ba kayo? Yung raging waters, yung falls, ganun po daw po yung kanyang boses. In his right hand, he held seven stars. And out of his mouth came a sharp two-edged sword. Mga symbolic na po ito. A sharp two-edged sword is the word of God. Okay? His face was like the sun when it shines with full force. So ang kanyang mukha ay parang araw sa katanghaliang tapat. When I saw, I fell down at his feet like a dead man. Muntik na siyang namatay. But he placed his right hand on me and said, "Stop being afraid. I am the first and the last. I am alive forever and ever. I have the keys of death and Hades." Okay, so Jesus Christ po ito. Kasi I was dead, sabi niya, but look, I am alive forever and ever. So iba na yung kanyang mukha. Ang kanyang anyo ay nasa kaluwalhatian na ng Diyos. Okay? So may tanong po akong iniwan nung nakaraan at sasagutin natin po yung isa po ngayon. Kung ang anak ng Diyos, ang katawan na pinananahanan ng buong kapuspusan ng Diyos, bakit sinasabi sa Biblia na isang tinig o boses na nagmula sa langit at ang Espiritu ay bumaba kay Jesus sa anyong kalapate? Number 2, si Jesus ay nakatayo. Bakit sinasabi na si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos? Number 3, bakit nananalangin si Jesus kung siya ay Diyos? Number 4, bakit binabanggit ng Biblia, dinagdagan ko yung nakaraan, na si Jesus ay isinugo. Kung siya ay isinugo, sino ang nagsugo? So, ang ating sasagutin lang muna ngayon ay yung number 1. Isang tinig, bakit isang tinig o boses ang nagmula sa langit at ang Espiritu ay bumaba kay Jesus sa anyong kalapate? Saan ba natin makikita po yan? Sa Mateo 3:16-17, ito po yung sinabi. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Okay, inilubog po siya. Siya ay bumangon mula sa pagkakalubog sa tubig. And lo, the heavens were open unto him, and John saw the Spirit of God descending like a dove, and a lightning upon him. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Actually, ang daming nakita ni John po dyan. Okay? Una, nakita niya yung Spirit of God descending like a dove, na parang kalapati. Okay? And a lightning, nakita rin niya yung lightning eh. O kung lahat ng manifestation na nakikita ay bibilangin mo, hindi lang 3 yung makikita mo dyan kasi may lightning pa rin. At may manifestation ng voice. A voice from heaven. Okay? So unawahin po natin po ito. Kung ano po ba ang ibig sabihin ba nito. Okay? May 3 persona ba sa iisang Diyos sa nabasa natin? Una, ay dapat natin alalahanin na ang katuruan ng Biblia ay iisa ang Diyos. At hindi yan nagbago maging sa bagong tipan. Okay? Hindi yan nagbabago. Pangalawa, ay hindi kailanman in-interpret ni Mateo na sumulat ng Book of Matthew, yung binasa natin kanina, at si John, na sumulat din ng Baptism of Jesus Christ. Mamaya babasahin natin. Na may 3 persona, din sana sinabi na doon. Bakit hindi nila itinuro? Okay, aalamin natin mamaya. Kung pangatlo, dapat maunawahan natin, okay, maunawahan ng bumabasa kung para kanino ang pagbaba ng Espiritu Santo kay Jesus. At ang boses
na nagsalita mula sa langit. Okay? So kapag binabasa mo, dapat mo unawaan mo kung para kanino yung Holy Spirit, okay, that fell like a dove. At yung boses na nagsalita sa langit. Basahin natin yung John. Okay? Kasi mas maganda yung pagkakasulat, mas naka-elaborate. Sabi po rito, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God which takes away the sins of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me. For he was before me, and I knew him not, but that he should be made manifest to Israel, there I come baptizing with water. Okay, dyan muna po tayo. Okay, sabi po doon, nakita po ni John si Jesus Christ na papalapit po sa kanya at sinabi niya, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay, ang kordero na nag-aaris ng sanglibutan. Siya daw po ay bago ng Panginoon. Okay, he was before me. Okay, sabi po doon, I knew him not, hindi ko siya kilala. Bakit hindi niya kilala? Ipinsan niya. Si Elizabeth at si Mary ay magpinsan. Di ba? Magpinsan si Elizabeth at saka si Mary. Si Elizabeth, anak niya si John the Baptist. Si Mary, anak niya si Jesus Christ. Ano yung hindi niya kilala yan? Ang ibig sabihin na hindi niya kilala kung sino yung Misaya. Nakuha po ninyo. Diretso po tayo. And John bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Okay? Siya tumigil sa kanya. And I knew him not. Inulit niya ulit. Hindi ko siya kilala. But he that sent me to baptize with water, the same said to me, sa kanya na nagsugo. Sinong nagsugo sa kanya? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagsugo kay John the Baptist. Ano yung sinabi kay John the Baptist? Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizes with the Holy Ghost. Sino man ang makitaan mo na yung Espiritu ay bumababa sa kanya at namalagi sa kanya, siya ang nagbabaptize ng Espiritu Santo. And I saw him and bear record that this is the Son of God. At nakita ko at pinapatutuhanan ko na ito ang anak ng Diyos. Okay. So, may tanong ako sa inyo. Para kanino yung pagbaba ng kalapati kay John? Para kanino? Kay John the Baptist. Okay? Sabi po doon, he that sent me to baptize with water, the same said to me. Okay, next slide na ba yan? Next slide. The same said to me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizes with the Holy Ghost. Kung kayo si John the Baptist, sino si Jesus Christ dyan? Kung kayo si John the Baptist, turo niyo si Jesus Christ. Mayroon na ba kayong nakita na binabaan ng kalapati? So, kung kayo si John the Baptist, hindi nyo pa siya kilala kasi wala pang bumababa na Holy Spirit like a dove. Tama po ba? Correct? Okay. Next slide. Okay. Next slide. Who is Jesus Christ here? Ngayon, mahigit na mas malinaw. Sino si Jesus Christ dito? Kung kayo si John the Baptist, malalaman nyo na ba kung sino si Jesus Christ dyan? Hindi pa. Kasi upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptized with the Holy Ghost. Wala pa kayong nakikita na binabahan ng Holy Spirit like a dove. Okay? Ngayon, i-close up natin.
Kung kayo si John the Baptist, sino si Jesus Christ dyan? Yan, close up na. Wala pa rin. Kung kayo si John the Baptist, hindi nyo pa rin makikilala si Jesus Christ kasi wala pa kayong nakita na bumaba na Espiritu Santo in the form of a dove or like a dove. Tama? Okay. Ngayon, next slide. Sino si Jesus Christ dyan? Siyempre, higit na mas mahirap. Kasi nakatalikod. Ay, bakit mo napinres? Ang hat mo naman. Kapag nakita nyo, higit na mas mahirap kasi nakatalikod na. Pero kahit nakatalikod, ngayon, pindutin mo. Ngayon, sino si Jesus Christ dyan? Para kanino yung dove? Para kay John. Si John lang nakakita. Para mag-recognize niya kung sino yung Son of God who baptizes with the Holy Spirit. Nakuha ninyo? Para kay John. Okay? Ngayon, ang pagbaba ng kalapati ay sinyales para kay Juan. Dahil si Juan ay ang sinugo ng Diyos, kailangan makilala niya ang Mesiyas, ang Panginoon na nagkatawang tao. Okay, Isaiah 43. Pinatutuo ni Juan na ang nagsugo sa kanya para magbautismo sa tubig ay nagsabi na makikilala niya ang Mesiyas sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Yung binasa natin kanina. Siyempre, hindi makikita ni Juan ang Espiritu ng Diyos. Kaya't sa anyo ng kalapati ang napili bilang physical manifestation. Bakit hindi niya makikita? Because the Spirit of God cannot be seen. Invisible ang Espiritu ng Diyos. So ito ay manifestation, theophany, para makita ni Juan. At mula sa karamihang nakalinya, para magpabautismo kay Jesus, lamang ito bumaba. So, ibig sabihin, ang daming gustong magpabautismo, sila po ay nakapila. The Holy Spirit singled out Jesus Christ to be the Son of God. Okay? Para makilala po ni Juan, single out para kay Juan. Okay? From whom was the voice from heaven? Para kanino naman yung boses? O kung kayo si Juan, ulit. Sa tingin nyo, para kanino yung boses? Para kay Juan pa rin. 3 times doon sa baptism para kay Juan as a confirmation na he is the Son of God. Si Juan din pa rin ang nakarinig. Walang sinabi sa Biblia na narinig ng mga tao. Amen? Pero may pangyayari sa ibang sa ibang parts ng Biblia na narinig po ng iba. 3 times in the life of Jesus, a voice came from heaven. At His baptism, at His transfiguration, sino yung nandun? Sina Peter and John. And after His triumphal entry into Jerusalem, nandun po yung mga Greek. Okay? Just as the dove was for John, the voice at Jesus' baptism was also for the benefit of John. Only him heard the voice, and the voice introduced Jesus as the Son of God. Mateo was only telling us the story what happened during Jesus' baptism. Kinikwento na lang nila, nung isinulat nila, sina John at saka si Mateo, kung ano yung nakita nila, kung ano yung nangyari. Kinikwento lang nila, it is not for us to interpret that there are 3 persons in one God. Because Mateo never taught or any other apostles teaches the same doctrines that there are 3 persons in one God. Walang nagturo na kahit na isa sa kanila. Di si sana sinabi na. The voice of the transfiguration unquestionably was for the benefit of the looking disciple. Okay? Sa transfiguration, nandun kayong kanyang 2 disipulo. For the message was, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear ye him.
Makinig kayo sa Kanya. Sa Kanya lang kayo makinig. Kasi ang dami pong false prophet during their times. So it's just a confirmation kung kanino makikinig po yung mga disciples. The third voice occurred when a group of Greek proselyte Gentiles came to see Jesus. Jesus said to them, "The voice is for your benefit, not for me." Kailangan manampalataya sila sa Panginoong Jesucristo. The voice was for their benefit. Never did any apostle said it was another God. Nakuha po ninyo. Alalahanin natin na ang Diyos ay nandun sa lahat ng dako. Nung bumaba ang Diyos sa Mount Sinai para kausapin si Moses, yung langit ba empty? Nung bumaba ang Diyos para kausapin si Job in the form of a whirlwind, yung langit ba empty? Hindi. Ang sangligitan ay punong-puno pa rin ng presensya ng Diyos. Ang Biblia mismo ay nagsasabi na ang Diyos ay maaaring nasa langit at nasa lupa ng sabay. Jeremiah 23:23-4, Isaiah 66 verse 1. Sa John 3:13, sabi ni Jesus Christ, "No one has ascended up into heaven, but the Son of God who went down in heaven, even the Son of God who is still in heaven." Walang bumaba sa langit, walang bumaba sa langit, kundi yaong galing sa langit na ang anak ng Diyos na maging hanggang sa ngayon ay nasa langit. Yun po yung nakasulat. So nandito po siya, nandun pa rin po siya sa langit. Yun ang kanyang sinabi. Huwag din natin kalilimutan ang sinasabi ng Biblia sa John 1:1, ng anak ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ngayon, ang salita ng Diyos ay ang boses ng Diyos at hindi hiwalay sa Kanya na gaya ng sinumang tao ng Kanyang salita ay hindi hiwalay sa Kanyang sarili. May kilala ba kayo na isang tao na ang Kanyang salita ay hiwalay sa Kanya? Yung tao nga, yung aso nga, may salita may tahol. Pero never yung tahol niya ay hiwalay dun sa aso. Kasama niya lagi. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang salita ay Diyos. Kaya kung ang salita ng Diyos ay narinig mula sa itaas, hindi ba siya rin yung salita na nagkatawang tao? Sa makatuwid bagay si Jesucristo at ang salita ng Diyos at Diyos ay iisa. Hindi siya nag-separate. Amen? In short, these are manifestation of the invisible God in different forms, all at the same time showing us His infinite power. He is beyond space, time, and matter. So yung tanong natin kanina, nasagot na yung number 1.